So ayun, magandang araw, I'm back! And for today's video nga pala mga mare, ay kasama ko nga itong si Alilyn dahil pupunta nga kami sa Barangay Kugurin. Kanina nung magkausap nga kami sa cellphone ay kako ay daanan na nga lang ako dito sa bahay ng tricycle niyang sinasakyan dahil yung way nga ng bahay namin ay way din papunta ng Kugurin. Ang gusto pa nga ng babaeng to ay umuwi pa nga ako ng bayan at samahan ko nga daw siya sa pamimili nga ng dadali namin doon sa Linang. Sabi ko naman ay kayang-kaya na niya nga yun at sayang naman yung pamasahe ko papag uwi ng bayan. Tapos daanan na nga lang ako dito sa bahay para naman nga hindi na magdoble-doble yung aking pamasahe. At hindi nga man lang sa akin sinabi na nakasasakyan pala siya ay di sana ay nakapagdala nga ako ng face mask. Alam naman na hindi nga ako sanay sumakay sa ganito. At awan ko nga ba sa pagkatao at kapag sumasakay nga ako sa ganito ay talaga namang hilong-hilo. Kaya naman pag lumuluwas nga ako ng Maynila ay talaga namang karami-raming gamot ang aking iniinom para lamang hindi nga masuka at mahilo sa biyahe. Andito na nga agad kami sa Kugurin at napakabilis nga lang nung aming biyahe at higit sa roon ay napakabilis naman talaga magpatakbo ng aming driver. Kami nga lang dalawa talaga ang magkasama dito ni Alilyn dahil yung mga bata ay hinatid nga lang itong kanilang nanay. Ayaw sumama ng mga bata dito dahil wala nga ditong signal at nakakainip daw. Tuwing pumupunta nga pala kami dati dito ay marami nga kaming magkakasama pero ngayon ay kami nga lang dalawa dahil nga mga busy ang kanilang mga buhay. Kaninang umaga ay naghahanap nga kami ng pwedeng isama dito pero yung mga kaibigan nga namin ay meron nga mga trabaho. So nga naming isama dito si Ninay kaso nung tinatawagan nga namin ay hindi naman siya makontak. Nag-reply na nga lang siya nung nandito na nga kami. Hindi na nga namin nabasa yun dahil wala nga ditong signal. Iso-surprise nga namin itong si Kweto ni na pupunta nga kami dito pero akala nga namin ay kami nga ang na-surprise. Habang papalapit kasi kami dito sa kanyang bahay ay parang ang walang tao. At Yula, nananawagan nga pala ako sa'yo, umuwi ka na, tignan mo yung bahay mo, ugatan na, damuhan na. Alas 12 na nga pala ito ng tanghali at nagpasya nga kami ni Alilyn na dito na nga kami kumain. Kaya naman pagdating namin dito ay sa kusina na nga agad kami dumiretso. Maraming ang pagkain na nakahanda dito dahil nga akala ni Kuya Tony ay marami nga kami na paparito. Kaso nga lang ay puro exotic food nga ang nandito dahil nga nangilaw raw sila Kuya Tony doon nga sa may sapa, nakalapit nga lang nila dito sa kanila. Wala nga problema ito sa amin dahil kumakain nga kami ng ganito at tuwang-tuwa nga ito si Alilyn dito nga sa mga kimpi at pati nga sa suso. Sa kalapit sapa nga lang pala galing ang lahat ng mga yan at kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga at hindi mo nga talaga kailangan ng pera kapag nga nandito nga sa Linang. Tuwang-tuwa nga kami dun sa mga kimpi nga na inuulam namin dahil nga matataba at fresh na fresh pa. Ginataan nga palang luto dito sa kimpi na may lagay nga na suso at meron nga ding malunggay. Buong akala ko talaga yung ganong klase ng suso na nabibili sa palengke, na binibili namin sa palengke ay sa dagat nga nang gagaling sa ilog pala. Paborito kasi nila Alilyn yun dahil sa kanila nga ako nakatikim ng ganong suso at nilalahok nga lang yun sa pako. Sarap na sarap nga kami sa pagkain dahil nga ang sarap ng luto ni Kuya Tonem. Yung isa nga palang putahe, ayun nga pala ay umang. Ginataan nga rin ang luto noon na talagang naglalangis-langis nga. Alam nyo ba yung umang mga mare? Yung bayukuman din. Bayuko rin ang isa sa tawag doon. Kaming dalawa nga lang pala ni Alilyn ang magkasabay dito kumain dahil si Kuya Tony ay nauna ng araw kumain kanina. Malapit na kasing mag-alauna ng mga oras na ito. At tignan nyo naman yung mga pinggan namin na talagang napakaraming ang balat ng mga kimpi. Hindi naman halata talaga na napasarap nga ang kain. Nagpahindag nga lang kami ng sandali at pagkatapos ay nanguha naman kami dito ng mga bunga nitong kalamansi. Dati kapag pumupunta kami dito ay hindi nga ako nagte-take out ng kalamansi dahil meron naman kaming puno doon nga sa kabila. Kaso naibenta na nga yun ngayon kaya naman mangunguha na nga ako ngayon ng kalamansi dito at dadalhin ko nga sa bahay. Napakaganda nga nitong kalamansian na ito nila Kuya Tony dahil nga talagang kapag nagpupunta kami dito ay talagang sobrang dami nga ng bunga. Sa amin nga ay napakabilis lamang ng kalamansi dahil halos lahat nga kami sa bahay ay mahihilig talaga sa kalamansi at ito nga ang hindi nga pwedeng mawala. Patigil-tigil nga ang pangunguha ko dito ng kalamansi dahil nga sobrang init nga ng panahon. Sa mga oras na ito ay nagiinom na nga kami ng kauntian lamang at muhito nga lang ang aming iniinom. Hindi kasi kami pwedeng malasing ni Ali dahil pupunta pa nga kami sa New One. Araw kasi ng swelduhan ngayon at kukuha nga ng sahod itong si Ali. At sa sobrang kulit nga naman talaga nito ni Kuya Tony at kahit nga nandito nga ako sa taas ng kalamansin ay talaga namang inaabutan pa nga ako ng tagay at hindi nga raw ako pwedeng malipasan. At syempre hindi nga pwede na hindi tayo makakaganti kaya naman siya naman ang dadala natin ng tagay. Nandito kasi si Kuya Tony sa loob ng kusina dahil nga pinapaprito ko yung kanyang chicharon na niluto kanina. Makulat na kasi kaya iniinit niya. Aba, alam mo makakalusot ka. Kasama talaga ang video. Aba. Pagtsam ko dyan. Ay, sunog na. Malutong na yan. O diba ganun lang, ganti-gantihan lang.
Nakaubos na nga pala kami ng isang mojito dyan at bago pa nga malasing itong aming mangunguha ng rambutan ay nagpasya na nga muna sila Kuya Tony na kumuha nga ng rambutan. Dahil baka nga mamaya ay umulan pa at higit sa doon ay baka nga liyo na itong mangunguha. At imbis na bunga nga ang dapat kuhanin ay baka nga sanga na ang kanyang masungkit kung mamaya pa nga mangunguha. Hinaya nga kami ni Kuya Tony dito nga sa isang puno dahil mas marami nga daw ang bunga dito. Ay siya nga, totoo nga na mas marami nga ang bunga dito at halos mga pula na nga yung lahat ng bunga. Ito nga ang mga rambutan na ito ang dahilan kung bakit nga nandito kami sa Linang. Matagal lang ang nakaplano ang pagsaka nga namin dito sa Linang at ngayon nga lang talaga natuloy. Kaninang umaga kagigising ko nga lang ay tumawag na nga itong si Alilin sa akin at sumaka nga raw kami dito sa Linang dahil lagchat nga raw itong si Kuya Tony na hinug na nga raw itong mga rambutan. Puno na nga itong crates at talaga namang hindi na nga pang sarili ata itong aming kinuha at baka nga ito itsanggi na namin sa sobrang dami. Punong-puno na nga yung crates kaya naman pinababa ko na itong si Kuya Tony dito sa puno at kako ay baka naman maubusan namin yung ibon. Pagbalik naman namin dito sa kubo ay nakapanguha na pala itong sinanay nitong mga talong na dadalhin din namin pa uwi. Maraming ang tanim na gulay dito sa kanila kaya naman pag pumupunta kami dito ay talagang tuwang-tuwa nga kami dahil daming-dami nga naming nasasyaro. Akala nga namin ay kami nga ang manguha ng talong at okra pero pagbalik nga namin ay nakapanguha na pala itong sinanay. Sobrang dami nga nitong rambutan ay muntika na ngang mapuno itong sako ng buko pandan. At syempre, hindi ko nga pwedeng palagpasin itong mga dahon ng kamote dahil ito nga ay paborito ko. Masarap nga itong asiman tapos lalagyan lamang ng luya. At speaking nga of luya, ay syempre, hindi rin natin yan pwedeng palampasin dahil nga meron ding tanim dito sila nanay. Para syempre, pagdating sa bahay ay magluluto na nga laang at kumpleto na nga yung mga sangkap. Ganon. Hindi pa nga putihin itong mga luya nila nanay pero sabi ko ay pwede na yun kahit mga 3 lutuan lamang. Pati nga tanlad ay nagpakuha na nga rin ako dito ka na nanay at kako ay itatanim ko tas kumuha na nga rin ako ng pangrekado. Hindi nga maniwala itong si Alilin na hilaw pa nga yung mga lansones kaya naman dinala nga kami ni Kuya Tony dito sa likod para nga makita niya ng harapan. Tunay nga na mga hilaw pa yung mga lansones dahil mga green pa at mga 2 linggo pa nga daw yun bago nga mahinog. Nanguha nga rin pala ako dyan ng papaya dahil nga masarap nga yung gulay. Gusto nga yun ni mama. Kita ko kasi na sobrang dami nga ng bunga kaya naman nagpasungkit na rin ako ng 3 piraso. Natanong nga ako kung gusto ko pa raw ng nyug ay kako ay wag na at sobrang dami na meron naman sa bahay. At yun lang, ang dami naming na Sharon for today's video.